Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalamat ngayong lalahat ng tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Sola Scriptura. So, it means Scripture alone. So, yung scripture natin yun is Acts chapter 17 verses 11 and sinasabi na, "Now these Jews were more novel than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so." Sa Tagalog, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ba ang mga bagay na ito. So, yung katuruan natin, teaching natin ngayon is, number 1, the scripture is the highest authority. So, walang ibang aklat o turo na higit pa sa kapangyarihan at katotohanan ng Bible. No? Ayun yung sinasabi dito, the scripture is the highest authority. Next. The scripture has no co-equal. So, walang ibang aklat, tradisyon, opinion, no, ng mga tao na maaring pantayan ang mga aral ng Biblia. So, kapag may sinasabi na yung ibang tao na wala makakapantay sa aklat ng Biblia is nagkakamali po, no? Walang kahit anumang aklat ang makapantay sa Biblia. So, the scripture has no co-equal. Next. The scripture is sufficient for salvation, Christian living, and knowing God and His will. So, sa salvation, sinasabi na ang Biblia ay nagtuturo kung paano maliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Example dito is, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kwento or turo ni Jesus Christ sa Bible, malalaman natin kung paano magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, no? Ayun yung sa salvation. And sa Christian living naman, ito yung sinasabi na ang Biblia is nagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, which is true. Halimbawa, ang mga utos ng Bible, tulad ng pagmamahal sa kapwa, may pagiging matulungin, no? Ayun nagbibigay gabay kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano. And next is knowing God and His will. So, sa pamamagitan ng Bible, nakikilala natin ang Lord, no? At ang kanyang mga plano para sa ating mga Kristiyano. And hindi lang sa ating mga Kristiyano, kundi sa mga tao. Halimbawa, kapag binabasa natin yung Bible, nakikita natin yung katangian ni Jesus Christ or ng ating Lord na tulad ng sa kanila is meron tayo na katulad ng pag-ibig, katarungan, awa, no? So, knowing God and His will. So, bilang application number 1, surrender all our beliefs and interpretations. So, sinasabi ito na dapat tayong maging handa na iwanan yung ating sariling idea, opinion, kung hindi ito tugma sa pag-aaral ng Bible. Halimbawa, kung ang personal natin na pananaw ay hindi ayon sa sinasabi ng Bible, kailangan natin tanggapin, no? And kailangan natin tanggapin ang katotohanan ng Bible o yung mga nasusulat sa Bible. So, let's surrender all our beliefs and interpretations. Next, submit traditions, reason, and experiences. So, sinasabi ito na ang mga tradisyon or personal na karanasan natin ay dapat natin suriin batay sa Biblia, no? Hindi kabaliktaran. Sa halimbawa na lang, kahit na nakasanayan natin yung isang gawain sa simbahan, kung hindi naman ayon yun sa Biblia, is hindi natin to dapat gawin pa, no? Ang dapat natin gawin is itama, no? So, let's submit tradition, reason, and experiences. And lastly is supplement our studies of the scripture with may tatlo po yun. Yung una is prayer and dependence on the Holy Spirit. Next, careful exegesis, not exegesis. Exegesis. Number 3 is fellow believers interpretation. So, number 1 muna tayo, no? Prayer and dependence on the Holy Spirit.
So, ang tamang pag-unawa ng Bible ay hinihingi ang gabay ng Espiritu ng Diyos, no? Halimbawa, bago ka magbasa ng Bible, magdadasal muna tayo upang bigyan tayo ng tamang pag-unawa sa mga turo or nakalagay dun sa Bible. So, ayun yung prayer and dependence on the Holy Spirit. Next, careful exegesis. Dapat pag-aralan natin yung mga bersikulo ng Biblia, no, ayon sa tamang konteksto. Halimbawa, hindi natin dapat gamitin yung mga talata ng Biblia na para lamang suportahan yung ating sariling opinion. Yung para magbabatay ka sa opinion mo, no? Dapat natin intindihin yun, dapat natin intindihin yung tunay na mensahe ng talata or ng Bible. So, careful exegesis. And lastly is fellow believers interpretation. So, mahalaga yung payo at paliwanag na iba pang mananampalataya sa ating pag-aaral ng Biblia. So, halimbawa, sa pamagitan ng Bible, study group, care group, no, disciple, makakuha tayo ng mas malalim pa na pag-unawa mula sa mga pananaw ng iba. At tulad po na sa church namin, ginagawa namin is disciple, ganyan po, care group. So, yung mga bawat isa is parang mas namalalim pa yung pag-unawa dun sa nakalagay sa Bible. So, let's follow believer interpretation. So, ayun lang po yung natutunan sa daily devotion. Na may natutunan kayo, may share sa iba, syempre ma-play sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.